Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. At syempre kasama ko pa rin ang aking partner. Walang iba kundi si partner. Kamusta? Kamusta ang bakasyon? Nalimutan nyo na yata ang pangalan ko, Director. Hindi pa nga ako nagpakilala Kaya. rin eh. Nakalimutan ko yung pangalan ko. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. At syempre ang aking partner. Partner, kamusta? Yes, mabuti naman. Tess Ramirez po, hanggang alas 9 na umaga para dito sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Yes, partner, nakapag-nilay-nilay ka ba nitong Holy Week o nag-beach-beach ka lang? Ay, hindi, sa bahay lang. Anong ginawa mo sa Ninilay ko yung mga dapat na linisin, dapat na Ay, hindi pala ayusin. nilay. Linis-linis. Anyway, naku talagang feel na natin, partner, ang init ng summer, ano? 'Di ba? At saka yung mga pag ganitong panahon, ano ba yung masarap kainin? Siyempre yung malamig at yung nakakatanggal ng uhaw. Oh, Correct. Diba? Isa dyan yung halo-halo, yung ice cream. Correct. At so, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay may kaugnayan dyan. Yung sa malamig. 'Di ba? Para malamigan naman tayo. Correct. At marami tayong panauhin. Uunahin na natin, syempre. Ito, partner, itong company na to nakakatuwa kasi bukod sa ginagamit nila ay yung mga indigenous products dito sa Pilipinas, talagang creative at innovative yung kanilang produkto. Talaga, Nako, dapat makilala din yan natin mga listeners. Okay, so ipakilala na natin ang ating unang panauhin mula sa Ice Cream House. Partner? Sila po ay nandito para magbigay sa atin ng maraming impormasyon at bubusugin tayo sa kanilang mga sasabihin. Ayan, si Miss Winnie Melendez, Marketing Manager ng Coconut House. Kasama rin si Mr. Jaime Hernandez, Media Officer naman. Yes, Ladies welcome. first, welcome sa program, Miss Winnie. Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ay, sorry. Okay. And Jaime? Hi, hello. Hi, hello. Okay, ang ating pong pag-uusapan ngayon, paano ba nag-umpisa itong ice cream house? Nakakatuwa ito, partner. Parang neighborhood ice cream, lang ito dati, shop, di ba? Tapos ngayon, 85 outlets na sila, would you believe? Ganon kadami ngayon? Oo. So, yung mga gustong magnegosyo, makinig kayo dahil marami kayong matututunan kung paano kayo mag-umpisa ng negosyo. Okay, let's start off with Miss Winnie. Ma'am, paano po nag-umpisa itong ice cream house? Yung ice cream house po, nagsimula ho siya, katulad ng sinabi ninyo, parang mom and pop store lang ho siya dati. It started in 2001. Pero yung ice cream business ho ng aming, ng may-ari, si Mr. Castillo, they started manufacturing ice cream mid-80s pa ho. Mid-80s? Oo, mid-80s pa siya. Nagsimula sila sa pag-manufacture ng ice buko. Dati ho kasi yung kanyang may bahay, talagang negosyante na ho sila, talaga sila. Katulad din ho sila siguro namin, empleyado rin sa mga opisina, pero may mga sidelines. Oo, dahil kailangan pagkasyahin ng sweldo. Tama ho, ma'am. So si Mrs. Castillo ho, sa kanyang trabaho,
dahil taga Malabon, doon ho maraming nagnenegosyo ng mga ice, nagmamanufacture ng ice buko. So bibili siya doon, tapos ilalako niya. Pero nung lumao ng panahon, dumami ho yung kanilang mga networks, distributor channels nila. So naisip nilang mag-asawa, ba't na lang tayo yung mismong manufacture nung sarili nating ice buko. So they started with it and they called it Gold Delight Ice Buko. Gold Delight. Yes, ma'am. Ano pala yun? So from there, mayroong ho nakapagbenta sa kanila ng second-hand machine ng makina ng paggawa ng ice cream. So doon po, nag-aral ho sila, then nag-diversify sila ng mga produkto nila. So from ice buko, nagkaroon sila ng ice cream in cups, na mga novelties like mga drumsticks, mga pinipig bar, and then ngayon, they have a total of 100 plus SKUs or varieties of ice cream from sticks to half gallon. Wow, 180. Yes, opo. So yung tanong niyo po, kung paano nag-umpisa yung ice cream house na retail outlet, since gano'n na ho karami ang kanilang produkto, so naisip na yun ni Mr. Castillo, bakit hindi kaya ako magtayo ng isang one-stop shop na lahat ng ice cream nandoon na. So nagsimula ho siya na para ng isang tindahan sa May Pasig sa San Joaquin. Sa Barangay Buting ho, yun ang unang ice cream house outlet. Talaga? Opo. So doon meron siyang nilagay yung kanyang freezer, plain white lang ho yung kanyang freezer. Then nag-wholesaler ho siya sa ibang mga brands na well-known during that time. So iba't ibang mga brand ng ice cream nandoon kasi nga ang kanyang marketing gimmick one-stop ice cream shop. So lahat ng klase ng ice cream nandoon sa kanyang tindahan. And then siyempre, obviously, he marketed it na mas mababa ang presyo kaysa sa ibang competition. Kaya yun ang mas pinatronize ng consumers. Natutunan ng consumers na yung hindi porket mura yung ice cream, yung quality hindi rin de kalidad. So at par din ho siya sa quality ng ibang mga branded na produkto. Na ice cream. That's why eventually na tanggal na yung ibang mga branded ice cream doon sa kanyang tindahan, napalitan na lang ho ng lahat ng kanyang produkto. So that was 2001. Come 2004, meron ho silang mga nakalalang mga business managers sa ibang mga kumpanya rin ng na food chain. So, sila naman ho yung nag-introduce kay Mr. Castillo ng konsepto na bakit hindi natin gawing ice cream parlor concept, hindi lang retail outlet ng ice cream. So, doon na nagkaroon ng pagdagdag ng mga ice cream creations or preparations like mga sundaes, like banana splits. Ewan ko kung familiar ho kayo sa yung parang merong Magnolia Ice Cream House dati sa may Aurora. Yes, I used so to parang go there. parang pinato nila sa ganoong Parang concept. soda fountain. Parang soda fountain, yung gano'n. So, may mga doon. So, nagkaroon sila ng mga ice cream preparations, nag-add ho ng mga pizza. Ayun. So, dumami na yung mga binibenta items. Apo. Okay, so from ice cream house, teka, magkano nga pala ang presyo ng ice cream ninyo? Ito ba affordable? Very, very affordable po siya. Ang target market ho natin talagang yung masa. Okay. Meron ho, ang pinakamura hong ice cream sa aming tindahan 3 piso. 3 piso? At pinakamahal naman po 195. Yung ba yung mga popsicle? Yung parang nasaan yung ice drop. Ice buko. Gusto ng mga bata yun. Oo. Diretso Telma, di ba? Mas mura pa pala yan kaysa dun sa dirty ice cream. Kasi yung dirty ice cream sa kung, di ba, 5 piso, 10 piso na. Kung gusto mo pa, nasa tinapay. Oo. Meron din kaming gano'n, nasa tinapay, nasa pandesal. Ang tawag namin pandesorbetes. Okay. So, mula doon, nanganak yung ice cream house. At alam ko, Jaime, meron ding ibang ngayon, di ba? Kumbaga ay tinatawag ninyong coconut house naman. Bukod sa ice cream house. Ano naman yun? Paano sila nag-swak? Actually, yung idea ng coconut house came from yung aming boss si Sir June. Si Sir June kasi matindi yung love niya sa coconut. At saka dun sa yung 3 million coconut farmers natin. Sa kanya kasi, ang thinking niya, kapag kumain tayo ng coconut, may domino effect ito.
nakakatulong tayo sa 3 million coconut farmers at natutulungan Talaga? natin yung bansa natin. Wow. Yun. So, Kaya, makukonsider mo ba yun na social enterprise? Tama po kayo Malaki yung doon. Tama pagmamahal niyo po, sa oo. farmers Diba? eh. Oo. Meron Tuloy-tuloy. kasamang advokasya yung kanyang negosyo. Ooh. Actually, tuloy-tuloy yung pag-invent. Tuloy-tuloy yung pag-invent ni Sergio ng mga kami, no, tulong-tulong ng mga bagong mga recipe na mayroong touch of coconut. Mm-mm. Tapos, healthy. We make sure na yung mga kakain sa Coconut House ay maging healthy at nakakatulong at nare-realize nila na natutulungan din nila yung ating mga coconut farmers. Partner, ako nakakain na ako sa Coconut House dun sa, nung nandun pa sila sa Saverville. Kasama ka pa nun si Cory Quirino nung kumain kami doon. But, Coconut Queen nga po ang tawag ni Surgeon kay Mr. Yes. Cor. Oo, kasi diba siya yung nagpo-promote ng Spokesperson, VCO. Aha. Oo. So, bakit kayo lumipat? Wala na kayo sa Saverville. Actually, matapos lang yung isang contract, lumipat na kami sa Circle. Oo. Dito kasi sa Circle, maraming mga health buff, nag-jogging, yung mga family na nagpupunta doon, tabag Saturday, Sunday. So, na-enjoy nila yung kung anong meron sa loob ng Coconut House. So, mas malaki yung market, ganun ba? Yeah. Good timing. Nagkataon na pa-end na yung aming lease contract sa isang property ni sa Abad Santos. Oo. And then, nagkataon din na during that time, meron namang opportunity, may nag-close na coffee shop sa loob ng Circle. Circle. So, na-invite kami to rent that place. Okay. And was that a good decision? Yes. Yeah, Oo. It was a very good decision for the restaurant kasi nagkaroon ng mas malaking awareness tungkol sa coconut That's doon right. sa lugar na po na yun. Actually, ang isang nakakatuwa doon, yung kasing location na yun ay lugar ng pag-shoot ng mga film, lugar ng interviews. Ganun. Okay. Kaya hindi kami naputulan ng every month meron kaming 2 to 3 interviews from different network. talaga? Ganun. Nakakatuwa rin kasi maganda talaga yung area. Okay, partner, may tanong ka pa? Oo, malaking kinalaman talaga yung coconut dun sa kanilang negosyo. Tanong ko lang ako kasi nitong mga nakakaraang mga buwan, nagkaroon tayo ng problema, di ba? Typhoon, naapektado yung coconut trees. Nahirapan ba kayo sa pagkuha Source ng raw materials? So far po yung sa Coconut House, napakarami kasi ng friend ni Sir June pagdating sa yung mga coconut producers. Oo. So far hindi naman namin naramdaman dahil siguro hindi rin naman ganun kalaki yung Coconut House to parang Hindi mga pa. ilangan. Hindi pa. Pero Correct. lalaki. Lalaki. Diba? Oo. Yeah. Okay. So, curious lang ako. Sa isang buwan, ilan ang nagagamit ninyo na coconut? Ayan. Diba? Actually, in one day, morning pa lang, meron ng 40 pieces and then mag-a-add yun. So, So, a minimum of 40 pieces a day ang nagagamit ninyo. yeah. And that's only to support the Coconut House. Yes. Yung bang sa ice cream house, gumagamit din kayo ng coconut? For the ice cream. Kasi sa ice cream manufacturing, meron ho kaming dalawang klase ng ice cream. Meron kaming dairy base o gumagamit ng gatas galing sa kalabaw Cow. o cow. Then, gumagamit din ho kami ng non-dairy product lines ho namin na ang pinaka-main ingredient is the coconut milk. So, ano na po yung aming Savorami, which is a lactose-free ice cream. We have Coco Delight na ito naman hong ice cream na to, hindi lang ho coconut milk ang ginamit namin to, ginamit din ho namin ng coconut sugar that's being, I think it's very popular right now, Yes, cocoa especially for the sugar. health buffs. Oo. Kasi it's a low glycemic sweetener. That's right. So, maigi ho siya sa mga nagda-diet o mga diabetics or Wala na palang hahanapin. wala nang hahanayan pa, nandun na. Correct. Then, meron din ho kaming coconut gelato. Ito naman ho yung aming low-fat coconut ice cream na hinaluan namin ng mga indigenous materials natin dito sa Pilipinas. Like, we have pastillas de langka, we have queso especial, we have ube bico. So, yun mga yun. Okay. Partner, alam mo, nakakatuwa nito kasi yung simpleng buko o nyog, merong value adding na nangyayari. Itong
tinutulak natin sa DTI eh. Kasi yung isang farmer na nagtitinda lang ng buko, ang makukuha lang niya is 10 piso lang, di ba? Konting-konti lang. Konting-konti. 5 piso lang nga. Baka sa farm gate, ganun eh, 5 piso lang. Pero pag nag-value added ka or value adding, lumalaki yung presyo kasi nagkakaroon na ng iba-ibang yung dagdag na kunyari palamuti or yung ingredients na ginagamit. So, you create a new product out of it. Yes. So, yun ang maganda. Mas marami katuloy na natutulungan. Yes. Correct. Diba? At Tama ang po kayo kapartner dyan. ng DTI is yung Department of Agriculture, Oo. di ba? Sa pagtulong din sa mga farmers, yung sa ating mga Ay, wow. coconut trees, para maparami yan. Yan. So, 3 million farmers na bilang na ni Mr. Castillo. Oo. Madalas yung Farmer pa rin ba umiikot siya? yun eh. Madalas siyang nag-iikot sa But mga is he a farmer product. at heart? No. He just have a heart for the farmers. Really? Why? Yes. Tingin ko kasi dahil ang background ho niya, naging professor ho siya sa economics. Oh. So, alam ho niya siguro yung mga pinagdaanan Oo. ng mga ano natin. Saka meron ho siyang talagang patriotic na heart. So, alam niya kung paano magmahal ng kapwa niya Pilipino. Saka yung mga marginalized Filipinos. Okay, para dun sa interesado na magbenta ng mga produkto ninyo, meron din ba kayong mga opportunities na ganito? Lalo ngayong summer, mainit. Oo. Di ba? At gusto yung Opo. pampalamig na Siguro produkto. to try lang, no? Para matest nila yung business. Oo. Subukan nila yung package namin na ice cream package business. Yung tawag namin negosyo panalo. Kasi Negosyo panalo. sa worth na 6,500, meron na silang 4 cubic freezer na pinapahiram namin. Okay. Na may security deposit yun na 3,500. Tapos meron din silang worth 3,000 assorted ice cream. So pwede na sila magsimula. Okay, so ang tawag niyo doon ay ano? Mga retailers. Kaya, Retailers sila. wholesaler. Yan. Wholesaler? Kasi magkaiba yun, wholesaler tsaka retailer. Opo, iba kasi Iba yung definition or Oo, pakahulugan ninyo sa retailer tsaka wholesaler. Okay, so bukod doon, Winnie, bukod doon sa negosyo panalo na 6.5, ano pa yung ibang opportunities na pwedeng pagkakitaan ng ating mga kababayan? Yun nga, kasi basically ang Coconut House po, pwede naman ho din so silang tawag doon, Maging franchisee? maging dealer ng ice cream parlor. Okay. So, Mas malaki na yon ang kailangan mas malaki na ho ang kailangang puhunan doon kasi syempre meron na hong maganda na ho yung tindahan na i-require. So katulad din ho siya ng franchising na merong support system sa finished goods, sa deliveries, Oo. sa management consultations. Ang wala lang ho sa amin yung talagang franchise, yung mga annual royalties na sinisingil ng ordinary good. Oo, franchise maganda business. yun. Oho. So nagre-range ho yan, siguro ang kakailanganin from 1M to 1.5 million. Depende ho sa laki ng tindahan at saka extent ng renovation. Pwede hong mas lesser pa doon kung halimbawa sa kanila yung property at bago lang yung lugar, wala nang Correct, kailangan oo. so konti lang magiging mas investment doon. Actually, yun na ina-advise namin na maganap sila yung mga bagong unit space na for rent. So we would like to invite especially yung mga taga South Metro Manila kasi doon medyo wala pang masyadong presence ang ice cream house Sa South. sa South Metro. So like Parañaque, Alabang. So kung merong mga interesado, just give us a call. Yeah. Okay, so what are the numbers that they should Yan, call? ma'am. Nandito Oo. po sa... Yan. You can call po sa 434-7605 or para dun sa mga gustong maging wholesaler sa South Metro Manila, 267-5979. Ano ba yung vision ni Mr. Castillo? Ano ba yung nakikita na niya after, let's say, 3 years? Ano na, ilang ice cream house na dapat or coconut house meron? Dapat Gusto niya mag-umapo nang mag-umapo na yan. Gusto niya bawat distrito merong ice cream Yeah. house. Wow! So, sana meron Because ganon. you want to help 3 million Filipino people. So, dapat. Farmers. Farmers, di ba? So, dapat talaga marami. Ayun. Kung ganyan lang naman ang presyo, palagay ko kayang-kaya, no? Yeah. You can start with 6,500, di ba? Kaya. 6,000 o 4,000 yung binanggit. 6,500 pero meron pang isang package doon, yung package B which is 11,000 pesos. Mas malaki naman ang freezer na pwedeng ipahiram. Okay. So, what are your plans for this year?
For this year, for for Ice Cream House, well, we're going to open 2 more stores. In the coming months, we will have one in Caloocan and another second store in Cavite. In Imos, kasi we already opened our first store in Cavite in Silang last year, latter part of the year. Pero ngayon po, Imos naman ang aming lalagyan. Okay. O yung mga nandiyan sa Tagaytay, baka gusto rin nila. Oo, baka Meron na ba interesado sa sila. Tagaytay? Meron na ho kaming Meron na. sa Silang, kasi Silang is very near Oo. Tagaytay. Okay. Oo. Pero meron, alam ko sa may Silang, merong wholesaler doon na taga-Tagaytay. Yeah. Hindi ko pa lang alam kung nag-flourish na sila, kung nakapagtayo na ng tindahan. Okay, so ang galing nito, partner, ano? So, dun sa mga interesado yung mag-umpisa, start small, di ba? Ganon din naman Winnie, Jaime, nag-start sila, Mr. Castillo. They started small. Ngayon, ang laki na ng negosyo. Final word ninyo, anong tip ang maibibigay ninyo dun sa mga gustong magnegosyo? Ang tip, kasi ang laging binabanggit sa amin ng Mr. Castillo is yung disiplina sa negosyo. Disiplina. Oho, yun, pag sinasabi ng start small, merong kang puhunan. So, syempre, kailangan mo siyang palaguin. So, kailangan disiplina na yung may ibabalik mo yung pinuhunan mo, ibabalik mo rin sa produkto. So, wag gagastusin sa ibang mga bagay. Oo. So, Kasi Kasi pag iba- ginastos. Oo, yung wala iba kang- kasi partner, pinaghahalo nila yung gastos sa bahay, tsaka yung gastos sa negosyo. So, That's diba? Kaya Focus. sarado kagad yung negosyo. Oo. Pagkalipas lang ng ilang araw, wala nang puhunan. Ayun. Naubos. Okay. So, pasalamat na tayo sa ating mga panauhin, si Winnie and Jaime. Thank you very Thank you. much. And we wish you all the best. And to Mr. Castillo, nasa likod po ninyo kami para tulungan ang mga ating mga farmers, coconut farmers. maraming salamat po and Maraming more power din po sa inyong programa. Thank you. Okay, magbabalik po kami dito po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Huwag kayong alis. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Maging produkto ka man. Tayo sa ating programa, tuloy-tuloy pa rin po ang Tipo Kong Negosyo. Ito pa rin ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo at syempre, Tess Ramirez. partner, kanina napag-usapan natin yung coconut house, di ba? Ngayon, coconut pa rin. Mabubusog talaga tayo sa Oo, coconut. kasi the coconut is the tree of life. Basta na maipasok. Hindi, serious na to. Yung coconut, alam mo, nakilala namin itong may-ari nito. Kailan ba? Kailan nga tayo nagkakilala? February. Oo. Nakaka-intriga din ito. Matagal na rin yung ang produkto nila. Pero hindi pa masyadong laganap. Hindi pa masyadong na-market kasi ang tagal nilang tinesting. Gustong-gusto nila talaga na bago nila ilabas sa merkado, yung swak na swak ang lasa. Suwak na suwak sa panlasa dapat. Oo. Kasi yung iba meron tayo na titikman na local wines. Pero medyo matabang, natatabangan ako. Pero ito, mukhang may future. So Biglang inumin, ganun yung itong pag-uusapan natin, produkto nila inumin, pero inuming nakalalasing. Aba, malalasing. Hindi naman masyado. Dapat moderation, di ba? I-welcome natin sa ating programa ang marketing manager ng DJ Creator Incorporated. Walang iba kundi si Mr. Christopher Randy Esperas. Hello. Good morning. Yes, good morning to all, especially to Ma'am Thelma and Ma'am Tess for on behalf of DJ Creator doing business as Vino di Coco. We're very thankful for this opportunity na from Visayas. Naririnig nyo rin po kami. Nabibigyan din pala kami ng opportunity dito sa NCR and of course sa Kabuuan. Okay. So, dire-diretso na tayo.
Did you know, partner, na pwede palang gumawa ng wine out of coconut juice? Oo naman. Really? Hindi ko alam yun May mga na-interview din ako na ganyan ang ginagawa nila. Oo. Actually, yung product kasi ma'am, hindi lang naman siya para stranger sa atin. Ano. It's a very old, century old, if I may say, tuba. It's Tuba? a drink talaga na bago ang Spanish time, pagdating nila dito, sineserve na talaga ito. But tuba is not as social as wine. Oh yeah. So that's very true. That's a good observation though. Diba? Kasi ang tuba, pag translate po natin ng English, of course, coconut wine, then i-translate mo siya ng Spanish, it's vino de coco. And really with this kind of translation nangyayari, so medyo level up din po tayo dapat sa quality. And of course, yung target market natin, finally, hindi lang po magiging pang-local. We go international po. But isn't tuba more of vodka? No, ang vodka, actually, it's really the process differs from distillation and fermentation. Like we all know, yung nauna sa atin na nasa coconut lambanog, it's famous from Quezon province. Ano? So they're using distillation process. So yun we're- ang comparable to vodka? Yes po. Yung lambanog? Yes po. Oo, And okay. sa atin naman, we're into the wine category. We fall under more on sa agricultural wine. Kasi alam naman po natin na ang coconut, hindi po siya fruit, galing po siya sa flower. Yes. So, hindi ho din kami classified as fruit wines. So, more on agricultural. So, itong tuba po, nag-exist na po to for the longest time na nagiging nabansagan ba siya na poor man's drink. Kasi anybody in our province, as long na may coconut trees, pwede mo gumawa backyard thing. Madaling gawin yun Madaling na kahit gawin. sino. Na kahit sino na taga sa amin. Gaano katagal ba yung proseso ng paggawa ng wine? Mabilis lang siya. It's a very sensitive processing kasi ang tuba, we all know, pag ito ay tumagal-tagal ng hours, nagiging suka na po. Ah, really? Oo. Kaya ang product po natin, hindi po siya yung, alam mo po yung baby coconut. Oo. Yan. Hindi pa siya nag-mature, nag-blossom into a matured nut. Baby pa lang siya, tatapisan mo yan, then may extract po siya. Yung juice na yan, yung nectar na yan, that's a coconut sap. Yun na po yung product, raw material natin na once na finerment, that's wine. Pag pinabayaan hanggang matuloy-tuloy yung ang process niya, nagiging na siya, nagiging suka. Ayun. So yung ating tuba, pinangalanan yung vino de coco. Opo. More on, Mas saucy nga naman. Mas saucy kasi- diba? Vino be de fair, coco. fair din ba? Para It's all in the pronunciation. yeah. Diba? Humor aside po, totoo po yung nagiging, kasi ang ginagawa po namin, nag-start pa lang company 2010, so we attended trade fairs with the help of the government talaga kasi tayong mga MSME na alam mo naman na hindi naman kasing yaman ng mga giants. So we really need exposures. We really need itong Of mga course. experience. So ang DTI especially kasi meron silang mga programs na binibigay sa atin. So nakakasama tayo dyan halos for free. So Oo. imagine kung mag-a-attend ka lang ng isang trade fair, private, they will be charging you 20 to 60,000 pesos sa yung isang booth, booth. no? Oo. Samantala dito sa mga trade fairs na government assisted. So Yes. it's really a good thing na may program nung ganito. Pero hindi dahil ang government may mga ganong incentive, kailangan din talaga as a manufacturer, i-prove nyo yung worth natin. That's right. Kasi Oo. marami ring mga manufacturer nga nag-start lang, then nag-i-start hanggang start lang. Oo, Saka hindi na dapat quality tumutuloy. product yung Opo. kanilang introduce. So, although ang government, nung pumasok kasi ako dito sa DJ Crater last year, nakita ko yung gaano yung laki ng potential ng product natin. Kasi sa international market, of all products of coconut, name it, virgin coconut oil, cocoa sugar, kung anong mga byproducts natin, ang wine industry na isang malaking pie sa international market, kailangan natin at least makakuha man lang tayo doon ng share. So, with our coconut trend, yan ngayon sa world market, yung coconut craze na nangyayari. Yes. Cocoa Waters beating Gatorade. So everybody knows about coconut. And
very nutritious. Okay. So, right now, what is your immediate plan? Mag-e-export na ba kayo? O isa-saturate niyo muna yung domestic market? Or Yes. what is the strategy now? For Actually, Vino de Coco. ang strategies natin right now, kasi ang Philippine market, of course, it's a big market, and at the same time, mahirap naman po na mag-export tayo muna. Oo. Then, one foreigner will be asking, oh, you're for a Filipino ba? Ay, ang sarap, your wine is very good. Then, one Filipino guy, what's that? Vino de Coco, you know your brand? It's a good product in the US or in the Europe. Tapos yung isang Filipino, hindi pa niya alam about product. So medyo Right. nakakahiya. So I would go for simultaneous or parallel. May mga trade fairs na binibigay ang DA, PCA, DTI. So sinasamahan namin yan, yung opportunity na yan. Nag-aano rin kami ng mga ganun Kasi, investment. we're not a wine drinking country, di ba? Opo. More on beer tayo, yung Opo. mga ganon, di ba? So, It will take how time. will you educate your market? Right Yung now, Filipino, ang nangyari po doon sa trend ng syntax, so nagkaroon ng parang blessing with this syntax kasi exempted po ang tuba sa syntax. talaga? So nagkaroon din ng magandang opportunity sa amin dahil nga all the liquors, beers, of course, vodka will be Tataas presyo. increase talaga every year. So ang mangyayari po niyan dahil exempted po tayo Bakit kayo exempted? sa tuba. Bakit nga? Mayroon pong section po doon na nakalagay fermented products yung except for 3, the basita po yan tuba. Really? Kasama yun. Yung other products hindi na po. So Hindi exempted. lumalabas po darating po ang time next year, 2 years from now, 3 years from now, ang mga beers na very very much cheap compared to other liquors. Mamahal. Tataas. Of course. So, even the imported grapes na red wine, talagang tataas 'yon. So, darating yung time na ang coconut wine natin, Vino de Coco, magiging healthier option and cheaper or baka maging cheapest na siya na option. Pero ang ano dito, partner, di ba? Yung grapes, alam na natin yung nutritional or yung health Value. benefits, di ba? Ng grapes, that it's an antioxidant, Yes, etc. Yung coconut wine, Yes, ganun din that's ba very yun? good observation though, and yun din po ang strategy natin to incline it to a healthy alcoholic beverages. And fortunately, merong nag-release ng isang sa media about the trend for 2013 and 14. Really, yung alcohol na malagyan ng healthy ingredients. So sa coconut wine, sa Vino de Coco, hindi na kailangan dagdagan o lagyan ng added mga healthy ingredients kasi alam natin itong Tree of Life natin punong-puno ito ng nutrition. So ang ginawa ko last year, I talked to the PCA Research and Development Group under kay Director Carlos Carpio na nag-request po ako to really come up with a clinical study. So hindi lang po ito basta-basta na sinasabi nating claims na coconut is good for this kasi marami na po yan sa virgin coconut oil, sa cocoa sugar, pero never sa fermented wine. coconut wine. Oo. So this year, good news po, meron na po silang ginagawa together with DOST. Nagkaroon sila ng program na mag further research para i-prove yun kasi once na makapasok po tayo dyan as a healthy alcohol beverage and it's already, kumbaga, we all know coconut wine is or coconut by trace and organic, di ba? Di mo na kailangan ng fertilizer, kusa yan tumutubo sa atin. So, malaki pong strategy yon as Okay. a healthy liquor. Right now, what is the volume of your production? Ang By the way, where's your farm? Where's your winery? Ang winery po natin nasa Tacloban City, Tacloban. Leyte, Wow. Eastern Visayas. Partner, Kung saan punta po tayo doon. galing si Tama po. kung saan po 'di ba yung Leyte Landing, si MacArthur, San Juanico Bridge, Right. yun po yung region namin. So ang winery po natin dahil sa yung capacity natin napakalaki, nasa 1,870 cases per month. Yun lang po ang capacity niya to produce as of today, Ang- That's how big your plant is. yes. Your That's- winery. Yes, that's 22,000 bottles per month. Wow!
Dami. But you marami have not po. reached that capacity yet. Yes, ang good thing po sa tuba, yung products po natin, hindi po ito seasonal. We have a great abundant source sa Leyte kasi of all region in the Philippines, pag sinabi nyo pong tuba, specifically sa region po natin yun kasi medyo limited lang po ang tuba industry sa coconut, right? Yung kung saan maraming coconut. So, Right. that's Mindanao, Eastern Visayas, and somewhere in Quezon. So, yun lang po yung may coconut producing Naku, region. matutuwa si Mr. Castillo tsaka yung 3 million farmers niya. Opo. Darami kasi yung mga Oo. basta tangkilik pa. Pero gusto ko malaman yung reaction ng mga foreigners, mga hindi Filipino na nakatikim ng coconut wine. Ano yung sinasabi feedback? nila? Okay, nagkaroon kami ng opportunity na umattend ng international trade fair sa Macau. Doon naman sa China, meron din syempre mga foreigner, mga Americans, Europeans, South Africans were there. How does it compare? Nung na-try nila ito, kasi nakita nila coconut wine, so na-intriga sila sa coconut. Anything coconut talaga. So nag-try sila, natikman nila. Anong maganda doon, kasi ako mismo yung nandun, ako mismo ang nakaka-test, nakikita nila paano yung kasi we have 3 variant flavors. Meron tayong white wine, meron tayong red wine. Meron tayong red wine na may barok. Tapos yung white wine, yung walang barok. Ano yung barok? Yung tannin po, yun yung tradition na ginagamit sa amin sa Eastern Visayas. Hinaluan namin ng bark of the mangrove tree. Oh! So it's also medicinal. And yung isa naman, walang How do you spell ganon. that? B-A-R-O-K? Barok? Yung barok, correct po. So lumalabas, some other regions, meron din silang tuba, pero walang barok. Oo. So ang good news Di sa amin, dapat yan ang gawin mong tip ko sa'yo. Branding. Barok. so, Ano ka? actually, meron na po Diba? tayong brand. Yung parang yung champagne. Do you know that Yes, may that's barok an IP nila yan, intellectual property. So nobody else can use that word champagne, but only champagne because it comes from Champagne, France. Correct. Or sparkling wine. Why not? Di ba barok? Actually, meron na po tayong brand kasi yung may-ari Yung natin si vino, Sir George. yung Vacal? Vacal po ang apelyido niya. So, ginamit lang niya yung apelyido niya sa of course, sa No, but that's the name of your winery, di ba? Vacal. ano But po, you have different ang varieties. Vacal Vino di Coco, yung po yung brand name. Okay. Ang DJ Crater po yung company name. Okay. So, ang Vino di Coco is not a brand, kaya it's a generic, it's a translated to coconut wine. Okay. Magkaugnay yung bakal tsaka vino de coco. Oh, Kasama VB. talaga na vino de coco yung bakal. Ayun. Opo. Kasi ang maganda po dito sa coconut industry, kung mapapaano tayo sa mga farmers, kasi may study po ang PCA, nakikita nila na pinakamalaking earning potential ang mananggete, ang manlulugit, o yung farmer ba, specific for our product. Mananggete. Hindi ito yung nagkokopra, ganun. So, meron silang study na nakikita nila na grabe ang laki ng iingkamin ng mananggete rather than yung nagkokopra. Pero of course, we're not killing the other industry. We're just making it like one half of the spadix, kung ano yung kung saan galing yung coconut flowers, kalahati nun for tuba, kalahati nun for copra. Yung meron tayong sequential study na sinasabi. It's a program na pinag-aralan din ng Kasi government. pag nag-copra ka, hindi ka na makakapag-wine. Ganun ba? Makakapag-tuba? Yes, yeah, kasi bago pang mag-copra, tuba muna. Parang ganun. So kung puro tuba na lang, wala nang copra. Correct. So hindi po pwede yon. So ang ginagawa ng government, pinag-aralan nila at least half-half. So then ang laki po ng may tutulong yan. Tama po yung sa nabi ni Sir June. Nalaki talaga din na matutulong sa coconut industry. Oo nga, sana lalo pang makilala yung ating coconut wine. Oo naman. Oo, totoo po. And yun po yung isang strategy natin na we should claim it to the whole world na tayo ang nauna pag-introduce ng coconut wine sa international market. Kasi Indonesian, of course, is nauna sila number 1 sila compared sa Philippines. But as much as we can, if we are piloting this kind of products, na ma-maximize natin yung buong product ng coconut tree. Right now, how much are you producing? What is the volume of your production? Kasi sabi mo, 22,000 bottles yung capacity ng winery. But right now, how much are you producing? How many bottles? Ngayon, kasi
expenses kasi ang production, ano. So once na meron tayong sales sa export, sa dun ngayon ang mag-trigger to have the full capacity. One of the slight problem of the wine industry is kailangan mo muna age. So hindi ka Right, pwede oo. makagawa muna then benta ka agad. Correct, oo. So yun ang problema din slight doon kasi yung puhunan mo doon. Natutulog. Yes. So Kaya dapat mahaba ang PC mo dito, partner, pag gusto mong pumasok sa winery Totoo po. business. kaya may nga sinasabi, if you're into wine business, Oo. there's no such thing as small-time wine business. Oo. At saka alam mo ba, partner, itong interesante dito, yung puhunan ng may-ari, sila Mr. Vakal, Opo. di ba nanggaling pa sa nila retirement Opo. fund. Aba. So, kailangan talaga by hook or by crook Correct, oo. ay kumita ito. Na-feature po tayo sa Entrepreneur Magazine kasi Oo. na-realize din yung mga gumagawa ng articles. Oo. Kasi sa entrepreneurship, we are encouraged to start young. Right. Pero dito naman sa atin, ang owner kasi natin ngayon, presently 67 years old. So, may kasabihan tayo, it's never too late. Never too late, of course. So, of course, nabanggit mo rin na yung pera nila nandito ngayon. So, imagine, imbes na magre-retire ka na sa US. Oo. So, doon ako na-touch and the same time, doon din ako nag-focus kung bakit ako pumasok dito to support the companies because sabi nga niya, Chris, ako, syempre, nasa edad na ako ng papunta na doon. Tapos, anong gagawin ko sa US? Mamamatay na lang ba ako doon as an old age? So, or, babalik ako sa Philippines. Total, gumagana pa naman yung brain natin and do something about our coconut industry. So, may passion siya dito and mayroon siyang legacy. Ayun. Yeah. So, pag dumating siya dito, all out siya talaga. So, of course, we will support all our small and medium-sized enterprises, di ba? Yung mga entrepreneurs natin, we will push them. Kaya nga tayo nandito sa gobyerno. Correct. And iinom na ba tayo ng tuba, Director? Let's toast to the success. Sige po. Bago makalasing yung tuba na yun. Nakakalasing ang tuba kasi ang process niya is slightly different than the traditional tuba. It's because we have some innovations. Alam mo naman, yan nga ang DOST, yung mga DTI nakikita nila, na finally for the longest time, na-elevate natin talaga ang tuba. Kasi the process we had before, medyo hindi, sabihin na lang natin, sanitary wise, ano naman, mga paano tayo gumawa pag Pinoy version. So kung paano gawin ang grapes, na red wine gawa sa grapes, dali mo yung equipment, facilities, kunin mo, harvest mo yung tuba. Okay, so just like grapes, the coconut wine has different flavors Yes po. and varieties. Yes, You have the mayroon dry, tayong red. dry, tapos sweet. And of course, sabi mo kanina ma'am, yung champagne about sparkling wine. Yung white wine po natin, nagkaroon po kami ng some sort of experiment na bumili lang kami ng maliit lang na carbonated ba. So, nung trinay namin, napakasarap po. Talaga? Sparkling white wine. Yung of course, white Wow! wine. Coconut. So we will see the commercial Oo. Tayo na lang siguro kasi mahal po ang So celebrity. ilang years, 'di ba sabi mo nag-aano pa kayo, you're still aging it in the process of aging. Yeah, So months naman, pero meron din tayong product na ina-age natin since 2010. So itong mga yung batch ng na yan, 2010 pwede na. ini-reserve namin kasi meron tayong vintage na category naman. Alam mo naman, pag mga brandy, the longer the age, ang wine mo or yung brandy mo, mas mahal. Right. Pero ang sineserve natin ngayon, yung 2011 and 2012. Pero kami, continuous pa rin ang production kahit wala pa malakas na sales sa export. Kasi mahirap kasi tumigil. So, ina-anticipate natin. So, ngayon po, medyo nagpre-prepare na tayo, nagre-ready tayo. Tumbaga, Dapat mag-partner kayo dun sa sa Coconut House. bumibili po sila sa atin. Really? Mayroon po tayo. Mayroon po tayong okay, product sa good. kanila. Kasi ang maganda kay na Sir Jun, nung nakita nila to years before, so anything coconut talaga, sumusuporta sila. So, umili sila ng few bottles naka-display din I sa kanila. see. Okay, well, Tutulungan. Opo. para dun sa interesado sa produkto ninyo, Christopher, Opo. what numbers can they call? Okay, although ang Or email? email, yes, meron tayong website, vacalvinodicoco.com.
And at the same time, kung pwede ho kayong tumawag, mag-text sa akin, Christopher Esperas, sa 0920-948-6952. Okay, pakiulit lang. 0920-948-6952. Okay, so if you have parties, you can also supply them ba? Ganun ba? Yes po. Or- Right now po, pinapasok na po namin kasi nag-change po tayo ng bottles, magcha-change po tayo ng labels. Kaya nabanggit mo kanina na prepare talaga natin para maging Wait, how much is a bottle? A 750 ml bottle? 250 po. ang 250. So, comparable yung presyo comparable niya. po siya Oo. sa grapes. And at the same time, next year, alam mo na, sila magtataasan. Pwede tayo nandun pa rin sa price or Sa slightly higher 250 lang. pa Pero very much affordable ng product natin. And we really wanted to make our wine not because, kasi ang nangyayari po sa atin, ang wine ginagamit lang natin o ginagawa lang natin pang giveaways, special occasions. Gusto po natin ma-educate din tayo lahat. And of course, tangkilikin sariling atin na the more we use our own products, kasi meron din tayong mga fruit wines na kasama sa industriya natin, sa wines and spirit cluster. So, the more na isipin natin magbigay ng regalo sa mga constituents, please, as much as possible, yung product natin. Kasi ang industriya natin, gumagawa talaga ng way na para ma-capture natin ang wine business. Sige. right. So, Dapat let's tangkilikin. organize a wine tasting party. Yes po. Maganda po yan. Diba? Tangkilikin Sosyal. po ang sarili natin. Okay, thank you very much and we'll see you again soon. Thank you very much again, Ma'am Tess, Ma'am Telma, for this IFEX, you'll opportunity. be in IFEX? Yes, watch out po sa IFEX Oo. and mayroon po kaming mga ginagawang mga jingle at the same time may konting VTR. Pero ito mga local artist para ma-promote din yung products. At the same time may konting ad. Okay, so the coconut nut is not a nut. Okay, thank you very much at magbabalik po kami. Huwag po kayong aalis. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Drive my caravan. At nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Partner, papaalam na ba tayo? May oras pa para balitaan natin sila sa mga kaganapan. Ay, oo nga, yung mga Yes. schedule natin. Unang-una pala, Correct. banabati natin ang OKB Gayon. Ito yung DTI organized na trade fair dyan sa Albay. At binabati natin si Governor Joey Salceda. Nandyan Ayan. siya nung opening. So, April 1 to 5, yung OKB Gayon. Pero dun sa mga hindi makakapunta ng Bicol partner, abangan nila sa October na lang dito sa SM Mega Mall. Ang tagal October pa. Oh, matagal pa. Okay. Tapos meron din tayong orientation dun sa shared service facility. Ito partner yung flagship project ng DTI ngayon, yung SSF. So, may gaganapin na orientation dito sa DTI Region 4A sa DTI Rizal Provincial Office sa Antipolo City. At meron tayong yung Panaad 2013, diyan po gagawin sa Mambahaw, Camiguin. Ito, annual tourism event ito sa DTI Region 10. Hanggang April 6. Mm-mm. Right? And then, of course, yung Coco Choir, isa na naman itong priority cluster, industry cluster ng DTI. So, in fact, kakatapos lang ng Coco Choir Summit dyan sa Quezon. Sa ating mga susunod na programs, iimbitahin natin yung cluster head ng Coco Choir para malaman natin ano ba yung naging resulta ng summit. Diba? At ano yung roadmap na sinusunod ngayon para dyan sa industry na yan. Importante malaman din nila yan. Of course. So, April 9 to 11 yan. Coco Choir Technology Mission sa Caraga Region. Oy, by the way, 9, hindi ba holiday na naman yan, partner?
April 9? Oo, mahaba na naman ang bakasyon Holiday na natin. This weekend. So, papasok ka lang ng Lunes, tapos Martes. Wala na naman. Sa isip. Diba? Bakasyon lang eh. Oo nga. Summer Mga eh. nabitin kasi maraming Maraming nabitin. nabitin. O, hindi pa. Meron pang susunod, yung May 1. Oh, Oh, diba? diba? Yung mga hindi nakapag-bakasyon. Oo, yung mga pwede kayong hahabol. bumawi ngayon. So, ano pa ba? Meron ding franchise business concept. Pero ito may bayad na to, partner. Dyan sa PTTC or sa Philippine Trade Training Center. And then, meron tayong Regional Monitoring and Enforcement of Priority and Other Fair Trade Laws. Dyan naman sa DTI Region 4B sa Occidental Mindoro. Okay, so kung kayo po ay interesado, tumawag lamang po kayo sa mga numero. At syempre sa Product Development and Design Center of the Philippines, kung gusto niyo magpaturo kung paano ba ninyo i-design yung inyong mga packaging at kung ano-ano pa. So, telephone numbers 832-1112-219. Alright. Okay, so wala na yata tayong panahon. Oras na Bye-bye naman time na para tayo. magpaalam. Pero nagpapasalamat muna tayo, Director Tel, sa ating mga nakaagapay ngayon sa ating episode this morning, si Miss Barela Jem Castro. Thank you. At kay Marjorie Posas. Posas at Marjorie Posas. Maraming salamat. At sa ating technician, si Maynard de la Cruz. Of course, ang ating Thank you piloto, so much. di ba? At syempre sa ating mga panauhin, sila Winnie and Jaime ng Ice Cream House and Christopher Esperas of Vacal Vino de Coco. Na talagang binusog at nilasing tayo ngayong umaga. Oo nga Maraming talaga. salamat sa kanila. Galing sa coconut. So hanggang sa susunod po na Biyernes, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Lagi po ninyong tatandaan, do good, be felt, make a difference. Until next Friday, have a nice weekend. Have a nice weekend. Ako po naman si Tess Ramirez. Bye-bye!